Tapos yun namang abogado ng kabila na sipunin, putang ina, puging-pugi naman sa sarili, akala naman niya galing-galing niya, wala naman siyang ginawa. Kung hindi, bagalan yung pagsasalita niya. Bagalan yung pagsasalita niya, mali-mali yung mga grammar, nagpipilit maging nagpipilit na lakihan yung boses, putang ina niyan. Pinagplanuhan ng maigi na mag-makeup, papugiin yung sarili niya, pero putang ina, yung presentasyon nila, pantanga. Galit na galit sila nung una. Ino-object ng ino-object yung mga sinasabi nila. O ngayon, nag-o-object ngayon yung tarantado, wala pang tinatanong, nag-o-object na. Putang ina, ganyan siya katanga. Buti pa si si Narbasa nag-o-object pag natapos na siyang magtanong. Ito putang ina, huminga pa lang, nag-o-object na Klaseng abogado to. Tapos putang inang yan. Kaya naman pala lumalabas sa social media, kaibigan pala ito ni Asidre tsaka ni Martin Romualdez, kaya naman pala Kaya naman pala tain-ta ito kahit na wala ng argumento to, ano pa rin O hindi ba? O tingnan ninyo kung ano nangyari kahapon diyan sa diyan sa nakakatawa na testigo ng prosecution. Sabi nga nila, wag niyo namang i-bash. Paano wag mo i-bash? Paano hindi mo i-bash? Pasweldo ng taong bayan. Tapos putyang yan, yung BP Inday Sara natin tinatrabaho. Dito may expose siya dito, panoorin natin mga bossing. He is well-trained and experienced in the field of digital forensic examination. Well-trained and experienced in digital examination. Experienced. When you say experience, marami ka na dapat pinagdaanan na sa karir mo. Napakahaba na nung karir mo bilang isang experienced IT personnel or something. Kailan lang naging napunta sa Cybercrime Division yan? 2022. Ilang taon pa lang yun? 2022, ano na ngayon? 2026. Putang ina niyan, 4 na taon. Expert, seasoned, experienced. Ano ba yung sinasabi experience? Pag sinabi experience, putya, mahabang panahon. Sa mahabang panahon, experience siya. Hindi pa pwede mag-experience yung magiging history mo na yung mga taon na lumipas, pero hindi mo pwedeng sabihin na experienced ka at expert ka sa loob lang ng 4 na taon. Animal yan. Having undergone extensive training. I was trained for 2 weeks intensive training. Putang ina, 2 weeks extensive training, tapos expert. Sabi ko nga sa inyo, sa tagal-tagal ko na nagtrabaho sa IT industry, hindi akong pinakamagaling. Maraming mas magagaling sa akin, maniwala kayo. Kapag meron akong isang problema na hindi ko masolusyonan, merong mga tao, may mga tier na mas mataas sa akin. May level 2, may level 3 na engineering kami. Level 1 lang kami. Pero ang tagal ko na, napakatagal ko na, pero yung knowledge ko tungkol sa information technology, level 1 lang. Pag meron akong hindi ma-solve, ipapasa ko yan sa level 2. Pag hindi ma-solve yan ng level 2, ipapasa na yan sa engineering para sa mga patches na. Baga bugs na yan. Na isosolusyonan na nila, gagawa na sila ng fix doon sa mga bug na yun pag hindi na masolusyonan ng level 1 at level 2. So, feature enhancement na yung kailangan niyan. Ang dami kong kilala, mga gumraduate sa Mapua Institute, sa Massachusetts Institute of Technology, na gumraduate sa mga malulupit na mga magagaling, mayroon mga certification, CompTIA certification, Network Plus, mga ganyan. May mga certification sa mga legitimate na mga training, training school talaga. Nako, maniwala ka, napakadaming training, hindi mo matatapos, baka patay ka na, hindi mo pa natatapos lahat ng training na kailangan to equip yourself with, when you say knowledge. Tapos ito 2 weeks. Tangina, 2 weeks. Walang hiya na yan, ikaw, bigyan ko ng martilyo yan. Sa loob ng 2 linggo, pinagmartilyo ko lang yan ng mga pako. Expert na ba siya kagad noong 2 weeks sa construction? Ang tagal ko na naglalaro Super Mario hindi ko pa rin nga matapos ng nakapikit 2 weeks extensive training. In July 2022 by MaxCore Interventions. 2022 lang siya nag-training. 23, 24, 25. 25 2026. Kailan yung ni Inday Sara 2024?
22, 23, 23, 24. 2 years pa lang siya. 2 taon pa lang siya sa Cybercrime Division at 2 taon pa lang siyang tinapos na mag-training doon sa kanyang 2022 training. Siya na nag-iimbestiga sa sa isang paglabag sa batas sa krimen patungkol sa cyberspace. 2 years. 2 years. Paano naging expert yan? in digital forensic. Sabi mo meron Digital forensic. When you say forensics, alam nyo ba sobra? Sa Pilipinas, ilan ang forensic experts natin? Alam ko isa lang si Fortun lang. Sa medical biology forensic expert si si Fortun lang. Siya yung mga nag-autopsy ganyan. Pero hindi ko alam kung marami pa, pero ang kilala ko at least isa lang. Tapos siya digital forensic, pucha expert daw siya, 2 taon, nag-training ng 2 weeks. Sabi ko nga sa'yo, may mga kaibigan ako dyan sa Accenture, may mga kaibigan ako dyan sa San Miguel, may mga kaibigan ako sa mga malalaking BPO company na mga NOC, mga DevOps. Baka matai yan pagka in-interviewan ng mga kaibigan ko sa DevOps Diyos ko po. 2 weeks lecture experience as a digital evidence expert. Is that right? 2 weeks? 2 weeks training. Wala ka naman iba pang training? I have a Seminars? training on different digital forensic aspect. Dito sa abroad meron? Meron po, pero yung specific sa photo and video authentication, yun po yung 2 weeks. So all in all total you have 2 years experience plus 2 weeks lecture lang pagdating 2 years experience plus 2 weeks. Ganito yan. Mag-apply ka ng trabaho. Ang hinahanap ko, isang data center engineer. May nag-apply sa akin. Anong kurso mo? Pagtingin ko kagad sa resume, babagsak kagad sa akin yan. Bakit? Nakita ko yung resume niya Certified Public Accountant. Ang qualifications na hinihingi ko is kailangan computer literate. Meron kang degree sa computer, either you're a computer engineer or you're an electronics and communication engineer, you're an IT graduate. Pag nag-apply sa akin yan, nakita ko pa lang yung resume niya, CPA. Kung mag-apply ka sa akin na accountant, pasado ka na. Mag-apply ka sa akin, putsang ina, hindi ka naman barbero, mag-apply ka mang gupit. Hindi ka naman tubero, putsang mag-apply ka magtubero. Tapos karpintero ka, tapos mag-apply ka sa akin mag-apply ka sa akin ng electrician. Putang ina niyan. Baka pagbukas ko ng switch, lumabas mga martilyo diyan. Walang yaka. Diyan pa lang palpak mo. Dito mo malalaman talaga. Alam mo, kailangan talaga yung mga ahensya ng gobyerno natin. Kailangan talaga yung mga ahensya ng gobyerno natin. I-check natin yung mga tao na nandiyan dyan kung ano ba sila. Competent ba sila para dun sa mga posisyon. O kailangan, tingnan natin pag-aralan natin yung mga job descriptions ng mga tao na nandiyan dyan. Kasi baka mamaya yan, puro padrino lang yan Baka mamaya pinasok-pasok lang yan sa mga posisyon kahit di naman mga expert. Kaya ganito nangyayari sa bayang Pilipinas Sa bagay, sabi nga nila, yung ang presidente natin di marunong. Yung presidente nga natin tanga. Yung presidente nga daw natin wala pinag-aralan pero binoto nyo pa rin Diyos mio. sa authentication ng forensic evidence. For the photo and video, sir. He is Di ba? Expert ba yun? Photo and video? Ito pa. Mukha siyang supplier ng equipment. Doon ka nag-training for 2 weeks. Sino nagbayad ng training? Sir, the training is included in the procurement of So, ibig sabihin, yung training niya is an inclusion. Kumbaga, bumili ka ng sandok, may kasama na siyang kawali. Ganun. It's not even a, itong mga ganitong training, product knowledge lang to. Parang, di ba, binentahan ka ng cellphone. Tas yung cellphone na nakuha mo, syempre, i-guide ka naman nila paano yun i-on, paano kumuha ng screenshot, paano i-set yung language to English o gawin mo Kapampangan, ganyan. Gawin mo Ilocano. Tapos kung yung charging, paano tanggalin yung baterya, paano magkabit ng SIM card, ganyan. Tapos, paano mo i-charge, gano'n, saan mo isasaksak, sa sa ilong mo, sa tumbong mo. Ganun. Tinuruan ka lang kung paano gumamit nito. Ngayon, itong mga equipment na ito ang coverage niya. Ayan, tinuro lang sa kanya. Tapos, expert na siya. Kasi, sasabihin nito, meron po akong CompTIA.
Ngayon, sasabihin, paano ka magkakaroon ng CompTIA? Hindi ka naman, hindi ka unang-una sa lahat, hindi ka qualified to take up yung mga kurso na yan kasi nga, hindi ka naman computer. Baba ako, computer engineer ako, tapos kukuha ako ng specialization para sa cardio, mag-opera ako ng puso, pwede ba yun? Yan ang buhay ito, Digital forensic tool. Require po si MaxCore na mag-provide po ng training included in the equipment, sir. Pag nakita ko kanina, talagang supplier sila. But are they a well-known or internationally renowned training organization? Yun, totoo yan. O, ano ba yung mga training organization? Di ba? Minsan, meron dyan sa UP. Yung UP, University of the Philippines, meron dyan sila mga training program, mga short courses. Meralco Institute Foundation, Meralco MC, ano ba yun? Meralco Institute, basta yung Meralco Institute, dyan sa may Ortigas, yan, meron yan mga short courses for IT, for programming, may mga ganun, hardware, computer servicing, ganyan. Ano, magbabayad ka, tapos magti-training ka talaga, tapos pagkatapos nun, meron trade test yun. O, di ba? Parang katulad din sa TESDA. Oh, yan, yung TESDA. Oh, yung TESDA, meron silang mga training sa mga magwe-welding, mga mekaniko, di ba? Pag nakatapos ka sa TESDA, ano na yun? Kinikilala na yung skill mo. Oo, skilled ka na nun pag nakatapos ka sa TESDA. Mga ganon. So, UP, Ateneo, di ba? May mga ganyan, di ba? Katulad niya, si Robin Padilla, yung Bureau of Corrections. Doon siya nagtapos ng University of Penology Doon siya nagtapos. Pero kinikilala 'yun. Registered kasi yung mga 'yan Pero ito bang kumpanya na 'to is a registered training facilitator of such specialty. Kasi ultimong yung mga trainers, mga bossing, mga trainer. Halimbawa, ako nasa isang Lean Six Sigma, ganun. Hindi ako pwede magturo ng Lean Six Sigma kung hindi ako Lean Six Sigma black belt, 'di ba? May mga ganun Green belt, yellow belt, may mga ganun. Kasi ako, green lang ako dyan sa Lean Six Sigma. Oo. So, kung black belt ka ng Lean Six Sigma, pwede ka na magturo. Pero kung yellow belt ka, magtuturo ka Lean Six Sigma, pwede ba yun? Hindi pwede. Tsaka kailangan mong dumaan sa proseso. May mga prerequisites yan. Diyos ko po. Utangin na, doon pa lang palpak na Tapos mantakin mo, ang taas ng posisyon. Nasa NBI, forensics, investigator. Ito pa isa. Paano naging investigador yan? Baka naman pati yung pagiging investigador niyan shortcut Kasi yung pagiging IT expert niya para sa akin shortcut Baka naman yung pagiging investigador niyan shortcut din. Di ba mga nag-iimbestiga lang karaniwan mga abogado, merong litigation o mga lawyer ka o kaya dati kang detective ganyan. O baka mamaya yung pagiging investigador nito bogus din O dapat tinitingnan din yun. It's not the MaxCore itself, but it's the trainer that they provide, sir, that is capable in training us, sir. Itong trainer na ito, certified siya in a... Itong trainer, ito halimbawa ako, trainer ako. Ako ba bilang isang trainer, pwede ako mag-issue sa'yo ng certificate? Hindi pwede. Kailangan mayroon din akong license to issue a certificate. Ganun. Hindi yan pwede na. Ako si Boss Dada, tuturuan kita magluto ng adobo. Ako pinakamagaling magluto ng adobo. Paano mangyayari kung wala akong titulo na ganun at wala akong kapangyarihan na mag-issue ng mga certification? Ibig sabihin, hindi ko dapat ginagawa 'yun. Tinuruan lang kita sa kapasidad ko, pero putya, huwag mong tawagin sarili mo na expert. Patay tayo dyan. In this type of technology? Yes, sir. The trainer has a lot of certifications in relation to digital forensics, sir. Can you name a few certification na meron itong trainer na ito? I can't remember, Let's sir. say Oracle or let's say Microsoft, di ba? May Yung Oracle, Oracle database, may certification yan. Nag-take up din ako niyan. Linux database, meron yan. May mga certification. Hindi ka pwedeng masasabi na, halimbawa ako mag-apply ako sa isang kumpanya, tapos ang kailangan nila, Linux certified. Tapos ako, Windows certified ako. Hindi pwede yun. Kailangan Linux certified ako. Ganun yun. Para masabi na expert ka. Ano yung certification na in-issue sa'yo? Certification na in-issue noong kumpanya na binilan nyo ng walang iya na yan. Tech yan. Walang ganun, boss. Pucha, yari ka dyan. So dito pa lang wala na. Durog na yung reputasyon kagad nitong tao na to. So paano mo ngayon masasabi na talagang nagawa niya ng matino yung trabaho niya nung inutusan siya para imbestigahan si Inday Sara? Simple nung tanong ni Robin Padilla. Ano tanong ni Robin Padilla? Boss,
Boss! Boss, nakakuha mo ba yung original na video? Nakuha mo ba yung original na video? Di ba? Ano sabi niya? Hindi ko, ako yung gumawa ng video. Hindi kaya nga, saan galing yung video mo? Sa internet. Tapos, paano mo kinuha? In-screen record ko gamit ang OBS. Katulad ako ngayon, ang ginagamit ko OBS. Etong ginagawa ko ngayon, mga bossing, nagre-record ako ngayon para i-upload, di ba? Ang original na record, raw file, etong mismong ginagawa ko, etong nasa computer ko. Dahil dito kinunan sa computer ko yung aktual na video na ito. Kuha ninyo. Ngayon, ganito. In-upload ko na to ngayon sa YouTube. Tapos, si Banat Bay, kinuha niya yung video ko sa YouTube. Tatanungin kita, original ba yung video na nakuha ni Banat Bay? Hindi original yun. Dahil ang original na video, itong nandito sa computer ko na nire-record netong camera ko na nakaka-capture netong sound system ko. Yan ang original. Pag kinuha mo yan sa channel ko na nasa YouTube, hindi na original yan. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na original yan. Ang tanong ni Robin Padilla, nakuha mo ba yung mismong video? Sasabihin mo, ganyan ba expert? Hindi, yung video ko na nakuha sa internet. Ayun na nga, yun ba yung original? Original po yun, nasa internet, hindi yun original. Published yun. Published na video yun. But the original, the raw video, sabi ko sa inyo, inaasar niyo si Robin Padilla, sinasabi niyo mahina ang utak. Pero yung ibig sabihin ng raw video, hindi naintindihan, expert, IT expert. Kasi hindi niya maintindihan yung ibig sabihin ni Robin Padilla, criminology lang yung tinapos ng tao. Hindi ko na naman minamaliit pero kumpara mo naman sa sinasabi niyang pinag-aralan niya, baka mas matalino siya pagdating sa mga bagay na meron siyang espesyalisasyon. Pero yung sinabi ni Robin Padilla, hindi niya magets yung ibig sabihin. Hindi po, ako nga po ang nag-video. Nirecord ko po, galing po sa internet. Original ba yun nasa internet? Yun po yung pinablish nila. Di published yun. Hindi yun yung original video. Para palaman natin na yan talaga yung video na yung nakuha mo is yun talaga yung video, kailangan maikumpara mo yan doon sa raw video. Yun sa mismong video na ni-record. Alam niyo yung Zoom, may yan, record option yan. Yung mismong computer ko na ito, halimbawa, itong panggupit ko, itong panggupit ko mga bossing, meron siyang record function. Yung masasave nito na video, yun yung raw, yun yung original. Ngayon, kung ikaw, kinuha mo yung video na yun sa ibang source, hindi original yan. Tangina, napakasimple, yun lang, hindi mo maintindihan Yun lang hindi nyo makomprehend Paano kayo nag-iimbestiga kung ganyang kababaw ang comprehension ninyo, anak ng tinapay? Yung kopya na meron ka, yung kopya na dinownload mo, downloaded yun, hindi yun original video. Downloaded video yun. You downloaded it sa Facebook or something. Actually nga, hindi mo siya dinownload pinlay mo siya, tapos nirecord mo sa iyong OBS. So, original yung hawak mo na video. Yung ebidensyang pinagbasihan nyo, original. Hindi. Copy yun, copy. Anak ng tinapay kayo, yan pa lang, palpak na Mga ganyan No, yan. sir. CompTIA, sir. CompTIA training. I believe he also have a certified ethics. Yung CompTIA, ilang levels yan? CompTIA Network, may CompTIA Network plus, may mga ganun yan. Hacking certification and a lot more, sir. When it was presented to us, sir. Alright. So, itong mga trainers nito ay certified trainers na pwedeng mag-train sa'yo at magiging certified ka rin. Yes, sir. Initial ako certificate. After training, Issue ka ng certificate nung isang kumpanya na hindi naman certified na nagkakandak ng mga ganyan training. Paano nangyari yun? Ang linaw-linaw yung kumpanya na nagkandak ng training sa'yo. Whether yung kinuha nilang trainer and expert, yung kumpanya na nagkandak ng training sa'yo, hindi naman facilitator talaga. Product training, yung nakuha mo, product training, hindi yun information how to basic knowledge lang yung ibinigay sa iyo. Kung paano pindutin, pag pinindot mo to mabubura, pag pinindot mo to ganito, ganyan.
Ay nako. Kuha ka ba ng certification na katulad sa kanila? No, sir, but that certification that I was trained by them, sir. Pero ikaw, Oh, di ba? Nakakuha ka ba ng certification na katulad noong certificates nung nag-train sa'yo? Hindi po. Certification lang po na nag-attend ako. Attendance yun. Recognition yun. Oo, recognition. Oh, this is to certify that this person attended this seminar, meeting, whatever. Proof yan. Proof na nag-training ka. But is it a certification na para siyang magiging lisensya mo? Na masasabi mo na eksperto ka? Hindi. Mali. Palpak. Walang hiya kayo, niloloko nyo taong bayan eh. Umpisang ano pa lang, umpisang testigo pa lang, sa liig na tama eh. mismo, are you certified I to do forensic examinations for your purpose and responsibility? I have a certification, sir. I am a certified computer hacking forensic investigator, sir. Itong Computer hacking forensic investigation, ang bigat nun. Computer hacking forensic investigation, computer scientist yan, hindi. Computer engineer yan, hindi. Pwede ko ba sabihin? Pwede ko ba sabihin na expert ako sa electrician? Expert ako sa electricity. Electrical engineer ka? Hindi. Electrician lang ako. Putangin na mo. Gago. Niloloko mo ako. Expert ako sa ano, sa plumbing, sa mechanical. Mechanical engineer ka? Hindi po. Ipagkakatiwala ko ba yung buhay ko sa'yo? Expert ako, magaling akong umalis ng mga ano, ng mga sakit. Ng mga ano, ng mga masasamang espiritu. Pucha, doktor ka ba? Hindi. Ang saklap, ang sakit po, ang sakit na po. Ang sakit na po, Boss Dada, tama na po. Hindi, kailangan ko lang i-reiterate sa inyo, mga bossing. Kailangan ko lang i-reiterate sa inyo. Kung gaano tayo pinaglololoko at sinasayang ang panahon natin nitong hearing na ito, ano naman mangyayari dito? And again, we are going to spend more or less, if not more than that, less than that, magkano? 2.3 billion ang gagastusin galing sa pera ng taong bayan dito sa moro-moro na ito, paninirang puri na ito kay Inday Sara. Imaginein mo if gagamitin na lang natin to sa ibang bagay, makakatulong pa eh. forensic analysis, meron kang for this purpose, itong pinag-uusapan natin. I have a certification in computer hacking, sir, specific. But I have trainings in relation to the... Iba yung hacking eh. Yung pinag-uusapan natin, forensic examination ng video, forensic examination ng mga ganitong bagay. Meron kang certification doon? I have certificate, sir. Alright. Mukha. Baka birth certificate yan ha. Pakita, sabihin mo, sa susunod pwede bang yung mga certificates mo ipakita natin? Pakita natin yung certificates mo, kuya, ha? Baka lang pwede. Para naman, kahit pa paano maging fair naman, di ba? Baka mamaya birth certificate yan, death certificate, marriage certificate yan, ha? Ano yun natin? Siguraduhin lang natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang
walang halong